Hi guys, what's up? My name is Shannon and today tara pag-usapan nga natin itong mga kaganapan recently. Makikita nyo nga rito, ang course ng SMNI kinastigo ng HOR pero si Ardel at si PBBM wala lang. Bakit ko nasabi to? Okay. Kanina, actually kagabi may napanood akong video ni Gossip Central, papakita natin. Ayan, galing kay Gossip Central. Sabi niya rito, Raffy Tulfo nagpapakalat ng maling balita. Ginawa ng sariling kwento ang MSU victims. Yan. Parehong patanong. Okay? Ngayon, balik tayo rito. So, by now, alam naman na natin kung ano nangyayari dito sa mga anchors ng SMNI, which is si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine Badoy. Alam nyo, panahon pa ni PRRD, nakikipaglaban na si Dr. Lorraine Badoy kasama si Ka Eric, no? Sa pagdidisseminate ng information patungkol sa CPP, NPA, NDF. First time na merong mga tao nagkaroon ng malasakit, nakapalit ng kanilang mga buhay, ay ikinikwento ang mga nalalaman nila patungkol dyan sa issue ng CPP, NPA. Diba? And dahil lang sa pagtatanong nito ni Ka Eric, kung totoo ba, yung tungkol sa 1.8 billion, no? Na di umano, ito ba ay budget o naigastos na opisina ni Speaker, no, Martin Romualdez, na pinsan ni PBBM. So nag-lead na binigyan ng interpretasyon na ito ay fake news. May nagsasabi na ito daw ay yung source daw ay taga-Congress. So hindi natin alam, dalawa kasi guys ang Congress eh. Nahahati yan sa dalawa. Okay, the upper house or the lower house. The upper house is the Senate, the lower house is the House of Representatives. May nagsasabi ang source daw ay galing ng Senate. So hindi natin exactly alam saan nanggagaling. Na-raise na rin po ang SOTO law which was discussed by Attorney Libayan. Doon po sa mga hindi pa nakakapanood, go ahead, panoorin niyo po. No? Hindi ko pa napapanood yung reaction or yung commentary video ni Attorney Claire din. So hindi ko alam kung na-discuss niya na ang SOTO law. Most probably, hindi pa. I'm sure gagawin niya yan. Anyway, so dito nga, kinastigo nila ang mga anchor ng SMNI. And they call it fake news. So pagdating sa mga anchor, maselan sila. Paano kaya yung sabihin, halimbawa, dito sa naging post ni, kung ipapakita natin ayon nga kay PBBM, I condemn in the strongest possible terms that the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University and Marawi communities. So ito ay pinost niya almost same day na nangyari yung, same day or next, the following day. Tawag dito. Okay, kung titingnan mo nga rito, iba rin ang sinasabi ng statement ng AFP. And very consistent naman si AFP. Sinasabi nila rito, local terrorist group. Dahil as of today, sa huling balitang napanood ko, which was yung balita last night, is merong apat na identified persons of interest na kasangkot dito sa Marawi, sa MSU bombing. And then there's another one. Dito na nagpakalat ka daw ng fake news. Sa kanyang pagsasalita tungkol sa pambobomba, ang sabi niya 11 ang nasawi. And my dear colleagues, and to the Filipino public, lalo na sa ating mga kababayan sa Mindanao, akin pong maring kinukundina ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi, kung saan 11 na po ang namatay. 11 na po ang namatay at 45 po ang nasugatan. Pinagilap ko ang mga balita. 4 lang naman ang tumaoba. Saan kaya niya nakuha ang idea na 11 ang namatay na biktima? Haka-haka? Kwento-kwento? O imbento? Aba, malala na ito. Seryosong bagay ginagawa ng sariling kwento. Pakitama naman ako kung mali ako. Pero may resibo, paano na to?
Fake news na naman si Idol. Taga MSU ako. 4 lang po ang patay na demonyo ka. O di ba? Mismong taga roon 4 ang sinasabing nasawi. Kaya saan kaya kinuha ni Serapi ang kanyang pinagsasasabi? Nagkamali ang pinasulat mo ng talumpati? O nagkamali ka ng pagbasa? Diyan mo makikita na kahit anong ibigay mo kay Serapi, babasahin na lang yan kahit hindi alam ang tunay na pangyayari. Parang puppet ba? Kapag hindi mo na galawin, hindi na magkusa. Kung ako ay kamag-anak ng mga nasa ospital at napanood ito, aba, magpapanik ako. Baka yung kamag-anak ko na akala ko nagpapagaling na sa ospital, patay na pala. Sa balita kasi 4 lang ang nasawi, bakit sabi ni Rapi 11? Sino kaya ang 7 dinagdag na pinatay ni Serapi? Nakakabahala. Grabe. Official ka, ayoko na magbibigay ka ng wrong information. You're disseminating a wrong information. Okay? Galit po ako dyan. Sabi mo, Serapi, galit ka sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Ibig bang sabihin, galit ka na sa sarili mo ngayon? Madali lang ang solusyon. Pumila ka sa wanted sa radyo. Ipatulfo mo ang sarili mo. Ay, mali pala. Express lane ka pala dahil sikat ka. At bilang inyong senador, kaisa po ako sa mga tututok upang maimbestigahan ito agad para malaman at mahuli ang may kagagawan nito at mawalang agam-agam at spekulasyon sa ating mga kababayan. Ang sabi pa niya bilang isang senador, isa daw siya sa tututok sa pag-imbestiga. Paano, Serapi? Ipatatawag mo ang ISIS sa Wait lang. Natatawa na naman ako dito kay Gossip Central ko naman ang pinagsasabi. Anyway, ito lang yung akin Nandiyan ka sa Senado. Napapalibutan ka ng mga kasama mong senador. Hindi ka man lang kinorek nila. Hindi man lang sila nagtanong kung ano yung source mong 11. Kasi nga naman, kung 11 nga yung sinasabi dyan ni Idol, nakakabahala. Diba? May punto naman din dito si Gossip Central. Malay ba nga natin, diba? Yung part nga na nabanggit niya, yung akalang na hospital nagpapagaling, nawala na pala. Diba? Nag-expired na. Dito guys, makikita mo, pag mga politiko yung nagsasalita ng maling impormasyon, wala lang. Hindi sila kina-call out. Hindi sila kina-call out ng kapwa nila. Walang pagkukorek. Walang iratong na tinatawag. Nag-iratong ba si PBBM? Hindi. Nag-iratong ba dito si Idol? Hindi rin. Pero yung mga taga-SMNI na nagtanong lang, 'di ba? Kung totoo nga yung nakarating sa kanila, ayun, naka-detain in contempt. Ngayon nag-hunger strike. Actually, yung mga nangyayari sa mga taga-SMNI, imagine niyo, di bali nang ma-detain yung dalawa, may uphold lang nila yung protection. Ni-raise nila yung SOTO law. Kaya tuloy, ang tingin ng maraming tao sa mga kongresista natin, nagkakaroon sila ng abuse of power. Actually, natatawa pa nga ako kay Pimentel. Diba? Kung babalikan natin, i-discuss natin, medyo naging busy lang tayo, maraming kaganapan this past few days. And tuwing umuwi ako, pagod na rin ako. Excuse me, kaya hindi na rin ako makapag-vlog. Imagine niyo, sabi ni yung Congressman Pimentel ba yun? Hanggat hindi daw nagsasalita si Ka Eric, hindi daw siya tatanggalin sa pagkakadetain sa kanila. Naging kongresista ka, hindi mo alam yung limits ninyo pagdating sa pag-aano ng contempt? Diba? At tanong dyan, sino ba mananaig? Ang SOTO law? O yung mga powers ng mga yung mga powers ng kongresista na mag-contempt? Mag-i-expect ba tayo anytime, sooner or later? Magkakaroon na naman ng reklamo tungkol dyan sa contempt. Very recent lang guys, diniscuss pa nga ni Attorney Libana at ni Attorney Claire tungkol sa power of contempt. Diba? Sa kaso ng Parmali. Parang wala silang
Parang wala silang pakialam sa sinasabi ng Supreme Court patungkol sa paggamit ng contempt powers. Diba? Andyan yan sa inyo to use it wisely. Ako nag-agree din naman ako dyan kay Ka Eric, no? May mga paglabag. Ano pat nandyan ang Sotolo? No? In-invoke niya yung Sotolo na pinoprotektahan niya yung source niya. Alam mo, dapat nagkakaisa mga media people sa totoo lang. Bakit? Kasi sa mga ganyang bagay, kung kaya nilang gawin yan kay Ka Eric, kaya rin nilang gawin yan kahit kaninong media personality. Whether ikaw ay journalist, nag-aano ng documentary, anchor, at kung ano-ano pa. Meron nga ako nakitang isang post galing sa isang abogado. Hindi naman daw mandatory ang pagiging member ng KBP. Pero nire-raise nila yung mga violations sa KBP. Paano? No? Yun din yung isang malaking tanong ko eh. Paano magiging affected ang anchor na hindi member ng KBP pero yung network kung nasaan sila, member? How it will apply? And then kasi sabi lang ni Attorney Mark Tolentino, if I was able to get that right, parang tumiwalag na yata ang SMNI sa KBP this December. If I'm not mistaken. Ngayon, pinopoint natin dito, kung kaya nyong gawin yan sa mga anchors ng SMNI, kung ang talagang issue na lang was about Ka Eric asking kung totoo ba yung sinasabing budget na yan or ginastos, diba? From the speaker, from the office ng speaker ng House of Representative. Dapat across the board, dapat lahat ng tao, mapa-anchor man yan, mapa-politiko man yan, dapat kinakastigo nyo, kino-call out nyo, kino-correct nyo. At sana, doon sa mga politiko na nagre-raise ng information na mali, mag-iratom kayo. Kasi paniniwalaan ng tao eh. Iisipin ng tao, lalo na kung influential pa kayo, iisipin nila na totoo yung sinasabi ninyo. Diba? Dito mo makikita yung disparity eh. Yung malaking pagkakaiba ng isang commoner, isang common na Pilipino na bumuboto at naglalagay sa mga politiko natin dyan. Na ngayon, ginagamit yung mga kakayanan nila, ang mga power vested sa kanila ng batas, para maglagay ng mga tao sa mga posisyon na hindi naman dapat. I-repeal nyo yung Sotolo kung ayaw yung kung ayaw yung what do you call that, kung ayaw yung respetuhin. Diba? Saan ba nanggaling yan? Diba sa inyo rin? Paano nga ba nagkaroon ng Sotolo? Diba ginawang bill, tas in-enact as a law, tas hindi nyo kayang sundin? Diba? Ang nakakatawa rito guys, kung iisipin natin, tayo naglukluk sa kanila dyan. And yet sila yung umaabuso at sa pag-aabuso ng kanilang mga kapangyarihan. Diba? Isang simpleng mamamayan, isang commoner lang din. Kumbaga ang point ko dito guys is that kung sino yung naglukluk sa inyo, yun ngayon ang nagiging kawawa. Dito, pag in-invoke mo yung rights mo, sasabihan ka pa ng mga kongresista natin, don't lecture me. Pero pag sila nagkamali, no? Wala lang. Hindi natin sila pwedeng i-call out. 'Di ba? Bawal natin silang i-call out. Dahil, of course,
May reputation sila eh. Pero pag sila nakasira ng reputasyon, wala lang. Diba? How ironic. Imagine mo, nagluklok ka ng mga politiko sa mga pwesto nila, pinupondohan natin yung opisina nila, pinupondohan natin yung kanilang mga bulsa, no? Tayo nagpapasweldo sa kanila, that's what I meant. At the end of the day, may mga politiko na abusuhin ng kanilang mga kapangyarihan. Makapang-oppress lang ng tao. No? Ng mga maliliit na Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito sa issue na to. Bakit pagka mga politiko nagkakamali magbigay ng impormasyon, wala lang. Pero pag tayong mga common na tao, halos akala mo sa mga nasabi na itanong, akala mo nakapatay ka na ng tao. Nagiging kriminal ka kaagad. Diba? Anyway guys, again, see you in my next vlog.